child-sensitive reporting at child-friendly content standards sa ating pag-uusapan kasama si Attorney Venice D. Balicoco, Legal Officer 3 ng NCCT at si Sir Neil Xavier C. Piñera, Project Development Officer 3 ng National Council for Children's Television. Magandang tanghali po ma'am at sir at welcome po dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Good afternoon po. Okay, unahin natin si Atty. Balicoco. No? Una po sa lahat, ano ang mga pangunahing programa at proyekto ng NCCT sa ngayon para masiguro na ang mga bata ay nakakapanood ng ligtas, makabuluhan at angkop na content sa telebisyon? Sa bisa po ng Republic Act No. 8370, ang NCCT po ay nagtataguyod sa paglikha, pagsubaybay at pagpropromote po ng mga programang makabata at developmentally appropriate at nakatutulong sa paghubog sa development ng isang batang Pilipino. So ang aming pong mandato ay umiikot sa edukasyon. We have our media literacy services. Meron din po kaming sa content kung saan kami po ay nagbibigay ng pondo para sa mga gumagawa ng programang para sa pambatang television or child-friendly television programs. Kami po ay meron din sa polisiya. Kami ay gumagawa ng mga plano at patakaran na related po sa children programming. And at the same time, meron din po kaming monitoring function kung saan kami ay nagsusubaybay sa mga programa kung ito ba ay child-friendly at pasok sa daily airtime requirement ng mga television networks. Sir Xavier, if you can add. NCCT also advocates for children development through media and television. Kaya naman po nagsasagawa din po kami ng multi-stakeholder capacity buildings po para po sa children, parents and teachers po, pati na rin po sa media practitioners, equipping them with the skills po necessary in discerning kung ano yung makabata sa hindi po makabata. Kasabay din po nito yung mandato po natin na i-monitor po yung mga television network at magpalabas ng pambatang palabas sa child-friendly viewing hours po. So that's 8 a.m. to 11 a.m. at 2 p.m. to 5 p.m. po. Ang mga nakalinya po nating proyekto po para sa darating na buwan, aabangan din po natin, especially the Philippine Conference on Children and Media, kung saan po masusuriin natin yung kalagayan ng makabatang palabas dito sa ating bansa. Kasama na rin po dito, pag-uusapan natin yung role po ng producers at TV practitioners in terms of following guidelines, lalo na po sa Television Violence Rating Code. At isa lang po ito sa mga pag-uusapan pa natin sa Philippine Conference on Children and Media this October 25 hanggang October 28 po. We also encourage po and promote the production of more child-friendly media and content through our grants program. And we also have the DocuBata, ang annual documentary filmmaking po ng NCCT. So dito po, Attorney Venice, in-encourage natin na mag-produce po ng makabatang palabas ang ating Filipino creatives. It's actually our 10th year po. We're inviting everyone to join and submit your entries po this coming September 11 po. Ayan. So we are inviting you po sa Philippine Conference on Children and Media. This will be on October and kagaya nga po ng sinabi ni Sir Xavier, ang 10th year na DocuBata will be happening on November of this year po. ayun. Attorney Venice, sa dami ng content na nakikita ng mga bata at hindi lang sa telebisyon kundi pati sa online, naghahalo-halo na nga eh. Ano ba ang mga pamantayan ng NCCT sa pagtukoy? Paano natin masasabi ang content ay talagang child-friendly? So sa NCCT po, ang pagiging child-friendly ay hindi lamang ito bang palabas na ito ay pangbata. So sa NCCT po, tinitingnan po namin kung ang programa ito ba ay angkop sa bata, ito ba ay nakatutulong sa paghubog ng kanilang pagkatao, ito ba ay educational. Bukod dito, tinitingnan din namin ang mga palabas, ang tema, ang wika na ginamit. May mga sexual content ba, substance use, at may mga sensitibong tema na hindi angkop para sa bata. So bukod dito, nais din ng NCCT na pag sinabi nating child-friendly show, ipapakita natin ang karahasan or ang anumang hindi dapat gawin ng bata ay hindi dapat tularan ng mga batang Pilipino. Okay. Attorney, pagdating po sa news reporting, ano po bang ibig sabihin ng child-sensitive reporting? Ano po yung mga dapat at hindi dapat gawin ng mga mamamahayag kapag bata ang biktima, saksi o subject ng isang balita? For child-sensitive reporting, ito yung pamamahayag kung saan inuuna para natin ang best interest ng bata.
atin pa rin isinasaalang-alang ang kanilang privacy, ang kanilang seguridad, na hindi porket interest ng publiko ay atin ang ilalantad o ibabahagi ang kanilang detalye. Ano ang pangalan, saan nakatira, ito ang litrato, may graphics na tayong ipapalabas kung saan involve ang isang bata. So we have to dapat tayong mamahayag kung saan still naproprotektahan ang privacy ng isang bata at kung saan hindi sila magiging subject ng retaliation, hindi magkakaroon ng stigma at hindi sila mapapahamak. So sa pamamahayag, mas mabuting gumamit ng pseudonyms, mas mabuting gumamit ng initials na lamang or hindi tiyak o specific na magkakaroon ng pagkakakilanlan ng isang bata at matutukoy kung saan siya nakatira. Isa po yun sa child-sensitive reporting, and at the same time, namamahayag po tayo in a way na hindi tayo nag-create ng diagnosis or conclusion kung saan tayo na mismo yung nagbibigay ng kwento na kung paano tayo nagpapahayag, binibigyan na natin ng conclusion na ang batang ito ay masamang bata and all. So we have to be really sensitive in the way that we deliver the news. So kay Sir Piñero naman, sa mga kaso ng abuse, trafficking, crime o kalamidad na may mga batang kasama, paano po dapat i-report ang kwento nang hindi nalalagay sa panganib ang privacy, seguridad at syempre yung emotional well-being ng isang bata? Kasi halimbawa sa isang crime na involved o biktima ng isang bata, hindi nga sinabi sa report pero alam na pinuntahan yung bahay na yon ng pinuntahan ng mga reporter. So ano pong klaseng protection naman yung dapat maibigay sa kanila? Salamat po. We actually have guidelines in place. You can visit po yung counterpart organization natin. We have the CWC po in terms of reporting children, cases po involving children. At una't-una po, yung welfare po ng bata, dapat nating we keep that in mind sa pag-develop pa lang po ng news report, pag-develop pa lang ng programa. Yung reception po dun po sa bata, yun dapat ang una nating sinasaalang-alang po. So we only need to remember 3 things: responsibility, care, and we also need to be empathetic po at the same time kasi bata yung nire-report natin. So yung mga details po na maaari pong mag-lead to the identification of the kid, as much as possible, we should not include it in our report or in our content kasi ayun nga po, minor po yung nire-report natin or yung tinatalakay natin. Opo, natataon yung ating usapan ngayon, Sir Neil, dahil alam nga natin na may mga sitwasyon kamakailan lamang na involved ang mga bata. Itong mga pagkakataon na ito, ang isang content ay naglalaman ng violence, bullying, disaster o iba pang mga mabibigat na issue. Sir, paano po ito maaaring talakayin sa telebisyon nang naiintindihan ng mga bata pero hindi nagdudulot ng unnecessary fear o trauma, sir? Kami po sa NCCT, we actually advocate for co-viewing po. So it's important really nakasama po ng bata habang nanonood sila ng kahit anong media po sa alinmang platform ang kanilang magulang, ang kanilang guardian, para po merong mag-e-explain po sa kung anong nangyayari or kung ano yung napapanood nila. Isa rin pong mahalagang bagay na dapat natin isipin po is hindi naman po kailangan sobrang detailed ng report natin. We just need the basics po, especially if it involves a minor po. And ayun po, mahalaga po nakasama ng bata ang kanilang magulang at ang kanilang guardian sa panonood po ng television or ng kahit anumang content. Okay. Sir Piñera, since na pag-uusapan natin dito yung mga dapat at hindi dapat gawin, pero paano kung yung may mga pagkakataon na nai-report na, nasabi na yung pagkakakilanlan, nakilala na ng publiko kung sino itong biktima, itong bata, ano po yung ginagawa ng NCCT para umagapay o matulungan itong mga ito? Yes, thank you. So NCCT po is a policy development organization. While we accept reports po katulad po nito, ini-escalate po natin ito sa ibang ahensya po na nakapaloob sa kanilang mandato yung pag-action po sa mga ganitong report. We have MTRCB, we also have NTC. Pagdating naman po sa rights ng children, we have CWC po. So katulong po ang NCCT sa pag-escalate po, pag-endorse po ng mga ganitong reports. Alright, panguli na naman po, mensahe nyo na lang po sa mga magulang, guro, broadcasters at content creators na nakatutok sa atin ngayon. Atty. Balicoco. Siguro po, let's guide the children not only in the television context but in the whole digital media environment.
mahalaga ang open communication sa mga bata. Kailangan naiintindihan nila kung ano ang kanilang pinapanood. And at the same time, magabayan natin sila sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. For the broadcasters and content creators, siguro what I can say is, lagi po nating tandaan na kung ano man ang pinaparating natin sa batang Pilipino ay nakakahubog sa kung paano sila mag-isip at sa kung paano nila i-digest ang isang information. So we have to be really careful on on how we deliver things to children through our content produced. And for Sir Piñera? It's important to acknowledge na in this era po, prosumer na po tayo. We are producers at the same time, consumer of the media we produce. So it's really important po na ang una nating babalikan, ang una nating pag-uusapan pagdating sa mga bata nating audience is really empathy, development po ng values na nakasandig sa Filipino values. So yung kapwa po, yun una't-una po dapat ang unang matutunan ng ating mga bata po. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Venice D. Balicoco, Legal Officer 3, at kay Sir Neil Xavier C. Piñera, Project Development Officer 3 ng National Council for Children's Television.